May isang nasa 8 gulang na commoner, na biglang nakita ang kanyang sarili na muling nagkatawang tao sa katawan ng isang noble mula sa isang bahay na malapit na sa bingit ng pagbagsak. Nang walang pagpipilian kundi ang umangkop, kailangan niyang magtrabaho ng walang pagod upang iligtas ang kanyang bagong pamilya mula sa pagkasira. Nagsisimula ang lahat ng ang walang pag-aalinlangan na lalaking ito ay nagmulat ng kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa katawan ni Liam, isang batang noble. Habang nakaupo siya sa hapagkainan habang may marangyang salo-salo, lubos siyang nataranta, hindi maintindihan kung paano siya napunta roon, nang humihigop lang siya ng isang inumin sa isang bar pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Pagtingin niya sa paligid, napatingin siya sa salamin at natakot nang makita ang mukha ng isang bata na nakatingin sa kanya pabalik. Ang realisasyon ay parang kidlat, at siya ay nagpakawalan ng isang nakakabingi na hiyaw, na nakuha ang atensyon ng lahat sa silid, kabilang ang kanyang mahigpit na ama, ang pinuno ng pamilya Hamilton, si Mr. Hamilton. Kitang-kita ang inis at kahihiyan sa ginawa ni Liam, pinarusahan niya ito ng marahas. Ipinaalala niya kay Liam na, sa kabila ng pagiging ikalimang anak at hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga kapatid, miyembro pa rin siya ng iginagalang na pamilyang Hamilton, at dapat kumilos ng may dignidad ng isang maharlika sa lahat ng oras. Nananatiling tahimik si Liam, lubos na naliligaw at walang kaalam-alam tungkol sa lalaking nang-aaway sa kanya at sa kakaibang sitwasyong kinalalagyan niya. Ang katulong sa tabi niya, na napagkakamalang lungkot ang kanyang pagkalito dahil sa pasaway ng kanyang ama, ay sinubukan siyang i-comfort. Sinabi niya na dapat siyang magpasalamat na ang kanyang ama ay nasa mabuting kalagayan ngayon, dahil sa ibang araw, ang mga bagay ay maaaring maging mas masahol pa. Casual niyang binanggit ang dahilan ng pambihirang pagkagalak ng konde, sa wakas ay nagkaroon na siya ng anak na babae matapos mabiyayaan ng isang string ng mga anak na lalaki, at ang party na ito ay isang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Habang ang mga piraso ay nagsimulang mahulog sa lugar, si Liam ay unti-unting nauunawaan na kahit papaano ay itinulak siya sa papel ng isang anak ng noble. Sa pag-aakalang isa lamang itong hindi kapani-pani walang matangkad at kakaibang panaginip, nagpasya siyang itulog ito, tiwala na madyay gising siya pabalik sa kanyang dating buhay. Ngunit pagdating ng umaga, nagising siya sa katawan ng parehong batang lalaki. Kaya, napagtanto niya na ito ay hindi isang panaginip, ito ang kanyang bagong realidad. Walang ideya si Liam kung bakit siya napunta sa kakaibang sitwasyong ito, ngunit walang ibang pagpipilian, sinimulan niyang tanggapin ang kanyang bagong katotohanan at nagpasya na sumama dito. Nagbibihis ng maayos na damit ng batang noble na tinitirhan niya ngayon, nagtakda si Liam upang galugarin ang kanyang kapaligiran. Una sa kanyang agenda ay tingnan ang balkonahe para sa isang mas mahusay na view ng Hamilton Estate. Habang naglalakad siya papunta sa balkonahe, namangha siya sa malawak na lupain na nakapalibot sa mansion, na buong pagmamalaking ipinaalam sa kanya ng katulong na lahat ay kabilang sa pamilya Hamilton. Habang pinag-iisipan pa ni Liam kung paano makaka-adjust sa kakaibang buhay na ito, pinatawag siya ng kanyang kapatid na si Bruno para sa seryosong pag-uusap tungkol sa kanilang bagong silang na kapatid na babae. Ito si Bruno, ang pang-apat na anak ng Hamilton family, at mukhang may plano na siya para sa hinaharap ng baby sister nila. Kumpiyansa siyang idineklara na dapat siyang lumaki na maganda para makapag-asawa siya sa maharlikang pamilya, isang hakbang na pinaniniwalaan niyang ang tanging paraan upang matiyak ang kinabukasan ng pamilya Hamilton. Ipinaliwanag ni Bruno ang malagim na sitwasyong kinakaharap ng pamilya. Ang mga Hamilton ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang noble status na nabigong makamit ang anumang bagay na kapansin-pansin sa loob ng 3 henerasyon. Ang kanilang ama, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, ay kumakatawan sa 3 henerasyon, at kapag siya ay nagretiro, ang pamumuno ay ipapasa sa isa sa mga anak sa ika-4 na henerasyon. Kumbinsido si Bruno na hindi nila makakamit ang anumang makabuluhang bagay sa oras na iyon, na magreresulta sa pagka-demote sa mga Hamilton sa mga karaniwang tao. Determinado na pigilan ito, nakikita ni Bruno ang potensyal na pagpapakasal ng kanilang kapatid na babae bilang isang ginintoang pagkakataon upang iligtas ang kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging mas matanda lamang kay Liam ng 1 taon, dinadala ni Bruno ang kanyang sarili na may maturity na higit pa sa kanyang edad, at hinikayat niya si Liam na simulan din ang pag-iisip tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Pagkatapos naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang kanilang tutor sa silid, upang magsimula ng isang aralin sa mga pangunahing kaalaman sa mahika. Nang malaman ni Liam na mag-aaral na siya ng magic, halos hindi mapigilan ni Liam ang kanyang kasabikan.
Tumayo siya mula sa kanyang upuan, gumawa ng magkahalong kahihiyan at pagkalito mula kay Bruno, na nagulat sa sigasig ng kanyang kapatid. Sinusubukang pigilin ang mga inaasahan ni Liam, binabalaan siya ni Bruno na isa lamang sa 100 tao ang nagtataglay ng likas na talento na kinakailangan upang maging mahusay sa mahika, na nagpapaliit sa posibilidad ng tagumpay. Gayunpaman, nananatiling determinado si Liam dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ito sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, siya ay nakatutok ng husto, sabik na matuto. Pagkatapos ng klase, sumugod si Liam sa kasambahay, iginiit na dalhin siya nito sa library. Kasunod ng kanyang pangunguna, sabik siyang nagsimulang maghanap ng mga libro sa mahika. Dama po ang kanyang mga mata sa isang librong pinamagatang Novice Fire Magic. Nang walang pag-aalinlangan, binuklat niya ang mga pahina nito at sinusunod ang mga hakbang para sa pagcast ng isang basic fire spell. Sa pag-concentrate, nagawa niyang magsindi ng maliit na apoy sa kanyang hintuturo. Ang kasambahay, na dilat ang mata sa pagkamangha, ay pinuri ang young master para sa kanyang kakayahang gumawa ng mahika sa kanyang unang pagsubok. Sabik na palawakin ang kanyang kaalaman, bumisita si Liam sa opisina ng kanyang ama para humiling ng access sa mga grimoires mula sa library. Ang kanyang ama, na halos nakatutok mula sa kanyang trabaho, ay nagbigay ng pahintulot na nagpapakita ng kaunting interes sa mga hangarin ng kanyang ikalimang anak. Sa pagsang-ayon ng kanyang ama, si Liam ay hindi nag-aksaya ng oras sa pangangalap ng mga libro at paglubog sa kanyang sarili sa mga nilalaman nito. Hindi nagtagal, nakabisado na niya ang isang fire spell na tinatawag na Flame Cutter, at sa isang buwan lang ng mahigpit na pagsasanay, matagumpay na na-master ni Liam ang Flame Cutter spell nang hindi gumagamit ng grimoire. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pag-unlad, ipinakita niya ang kanyang bagong nahanap na kasanayan kay Bruno, na nagulat na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay natutunan ang spell ng mag-isa. Nakaramdam ng matinding tunggalian ng magkapatid, hinawakan ni Bruno ang grimoire ni Liam, determinadong alamin ang shortcut para tumugma sa kakayahan ni Liam, ngunit hindi nagbunga ang kanyang mga pagtatangka. Napagtanto ni Bruno ang katotohanan, inamin ni Bruno na kapansin-pansin ang hilig ni Liam sa magic, kaya hinimok niya ang kanyang nakababatang kapatid na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, na hinuhulaan na ang talento ni Liam ay magdadala sa kanya ng katanyagan at katayuan. Gayunpaman, binanggit din ni Bruno na ang lumalagong kinang ni Liam ay maaaring tumalima sa natitirang bahagi ng pamilya Hamilton, at mausisa niyang itinanong kung ang dedikasyon ni Liam ay bahagi ng isang plano upang maging susunod na pinuno ng sambahayan. Ngunit tiniyak siya ni Liam, ipinaliwanag na nag-aaral siya ng magic bilang isang libangan lamang at walang intensyon na makipagkumpetensya para sa trono, lalo na hindi laban sa kanilang panganay na kapatid na si Albert. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Liam ang kanyang mahiwagang pagsasanay, pinagkadalubhasaan ang bawat novice fire spell sa libro. Kaya, itinatakda niya ang kanyang mga gawain sa susunod na target, ang novice ice spell. Pagkatapos ay nilapitan siya ng kanyang ama, nang marinig ang tungkol sa kanyang bagong natuklasang kakayahan sa mahika. Sa wakas ay nakakita ng ilang potensyal sa kanyang ikalimang anak, nagpa siya si Mr. Hamilton na magkaroon ng interes kahit na may isang mabigat na dosis ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay may pag-aalinlangan niyang hiniling kay Liam na ipakita ang kanyang mga kakayahan, at tumugon si Liam sa pamamagitan ng pagyayelo ng isang libro gamit ang kanyang bagong ice magic. Hindi napahanga si Mr. Hamilton at walang humpay na nagtanong kung iyon lang ang pinakamahusay na magagawa ni Liam, ngunit ipinaliwanag ni Liam na nagsimula pa lang siyang mag-aral ng ice magic, at para patunayan pa ang sarili, ibinunyag niya na pinagkadalubhasaan niya ang bawat novice fire spell sa loob lang ng isang buwan. Binago ng paghahayag na ito ang lahat dahil ang mabagsik na pag-uugali ni Mr. Hamilton ay natutunaw sa pagtawa, na nagpapahayag na ang langit ay dapat na sa wakas ay nakangiti sa pamilya Hamilton. Hinihikayat niya si Liam na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, tinitiyak sa kanya na mas maraming grimoires ang ibibigay kung kinakailangan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liam ang tunay na suporta ng kanyang ama, at ang paghihikayat ay nag-aapoy ng mas matinding pagnanais na palaguin ang kanyang mga kakayahan. Nang maglaon, habang papunta si Liam sa kakahuyan upang magsanay, napansin niya ang isa sa mga mayordomo na bumubulong sa kanyang ama tungkol sa ilang masamang balita. Hindi alam ang sitwasyon, nagpatuloy si Liam sa kagubatan, kung saan nakatagpo niya ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana na nagpapahinga sa ilalim ng puno.
Ang lalaki ay casual na nagtanong kung si Liam ay isa sa mga anak ni Mr. Hamilton, at nang kumpirmahin ni Liam, ang lalaki ay palihim na sinabi sa kanya na hulihin siya. Pero nang makita niyang hindi alam ni Liam kung ano ang pinagsasabi niya, agad niyang ibinasura ang sariling komento, iniba ang usapan. Ang lalaki ay nagtanong tungkol sa grimoire ni Liam, at nang malaman niya na si Liam ay nagsasanay ng novice magic, nag-aalok siya na magturo sa kanya ng isang bagay na mas advanced. Agad siyang nagcast ng 5 magkakaibang spell ng sabay-sabay. Naintriga si Liam at buong pananabik na tinanggap, at ang lalaki, na humanga sa kawalan ng karaniwang pagmamataas ni Liam, ay pumayag na turuan siya ng ilang mga trick. Pagkatapos ay nagsimula siya sa sabay-sabay na spellcasting, ginagabayan si Liam kung paano gumawa ng mga magic circle gamit ang 2 kamay. Pagkatapos ay pinamamahalaan ni Liam na gumawa ng mga spell ng apoy mula sa bawat kamay, at tinuruan pa siya ng lalaki, na ipinakilala ang konsepto ng paghahagis ng 3 magic circle ng sabay-sabay. Ngunit habang pinagkadalubhasaan ni Liam ang pamamaraan, ang kanyang mga mahiwagang reserba ay kulang sa pagpapanatili ng spell. Sa kabila nito, ang lalaki ay nabighani sa hilaw na talento ni Liam, at casual na binanggit ang kanyang sariling kakayahang mag-cast ng hanggang 16 na spell ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, limitado ang oras ng lalaki, at nagsisisi siyang hindi niya naturuan pa si Liam. Bilang regalo sa pamamaalam, inabutan niya si Liam ng singsing, tinawag itong Magicpedia, isang artifact na naglalaman ng kaalaman sa daan-daang grimoires na halaga ng magic. Pagkatapos, habang isinusuot ni Liam ang singsing sa kanyang daliri, napakadaming mahiwagang kaalaman ang lumusob sa kanyang isipan, na pinupuno ang kanyang mga iniisip ng daan-daang mga spell na maaari na niyang matutunan kung gusto niya. Nasa sabik sa bagong natagpo ang kapangyarihan na ito, mabilis na nakabisado ni Liam ang isang wind attack spell. Ngunit kapag ginamit niya ito, ang misteryosong lalaking nagtuturo sa kanya ay naglaho sa hangin, na iniwan si Liam na lubusang naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita ang kanyang kasambahay, pinagalitan si Liam sa pag-alagala ng mag-isa sa isang mapanganib na lugar, at binalaan siya na may isang kaina-hinalang individual ang nakalusot sa ari-arian. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang libro sa Novice Summon ng Magic, isang regalo mula kay Mr. Hamilton, at bumalik sa bahay. Ngunit bago pa ito tuluyang maproseso ni Liam, biglang sumulpat muli ang misteryosong lalaki. Ibinunyag niya na ikinubli niya lamang ang kanyang sarili upang maiwasang makita ng katulong, na biglang nagpahiwatig ng panganib na maaari niyang idulot. Sa limitadong oras na natitira, nag-aalok ang lalaki na turuan si Liam ng isang huling spell. Pagkatapos ay hiniling niya kay Liam na pumili ng spell mula sa summon ng magic book, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumili si Liam ng spell para magpatawag ng salamander, isang mababang antas ng fire spirit. Kasunod ng patnubay ng lalaki, ginamit ni Liam ang singsing para mag-spell. Ang pagpapatawag ay matagumpay. Ang salamander ay agad na hinihigop sa singsing. Ipinaliwanag ng lalaki na ang singsing ay gumagana bilang isang walang limitasyong archive na nagre-record ng bawat detalye ng proseso ng pagpapatawag ng salamander. Namangha sa gamit ng singsing, nag-aalok si Liam na ibalik ito, sa pag-aakalang ito ay may malaking halaga. Gayunpaman, minaliit ng lalaki ang kahalagahan nito, na inilalarawan ito bilang isang tool na nag-iiwas lamang sa gumagamit mula sa paghalukip-kip sa mga mabibigat na grimoires. Nagalak si Liam ay patuloy na nag-eeksperimento sa pagpapatawag ng mga spell mula sa grimoire, ngunit nang siya ay bumaling upang humingi ng pag-aproba ng lalaki, natuklasan niya na ang kanyang tagapagturo ay nawala muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging bakas na natitira ay isang mensaheng nakasulat sa lupa, na humihimok kay Liam na patuloy na mag-aral ng mahika at huwag kailanman ibunyag ang kanilang pagtatagpo sa sinuman. Ang kanilang oras na magkasama ay maikli, ngunit itinuturing ni Liam ang lalaki na kanyang master at nakadarama ng labis na pasasalamat para sa kanyang karunungan. Makalipas ang isang buwan, nakabisado na ni Liam ang isang kahanga-hangang arsenal ng pag-atake at mga summon ng spell. Pagkatapos, pinagsasama niya ang kanyang mga kasanayan upang lumikha ng isang functional furnace, gamit ito upang makagawa ng puting uling. Isang araw, binisita ni Bruno si Liam at laking gulat niya nang makitang nakaipon na si Liam ng malaking supply ng puting uling, at kahit isang bag ng echo crystals, mga makapangyarihang bagay na ginamit upang maibalik ang mahiwagang enerhiya. Pagkatapos ay buong pagmamalaki na ipinaliwanag ni Liam na siya mismo ang gumawa ng mga kristal sa pamamagitan ng paggamit ng 5 uri ng mahika ng sabay-sabay, isang gawaing nagha-highlight sa kanyang pambihirang kakayahan.
Si Bruno, na humanga sa pag-unlad ng kanyang nakababatang kapatid, ay nagpahayag ng kanyang pagmamalaki at ibinahagi ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Inanunsyo niya ang kanyang intensyon na magpakasal sa isang mababang ranggo na marangal na pamilya, upang makakuha ng kalayaan mula sa sambahayan ng Hamilton. Ipinaliwanag ni Bruno ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang malungkot na kabanata mula sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Inihayag niya na, sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang marangal na katayuan, ang kanilang ama ay minsang nagpadala ng isang malaking batalyon upang labanan ang isang selyadong halimaw sa isang malayong lupain. Ang paglusob ay natapos sa isang mapangwasak na pagkatalo, na may iilan lamang na mga sundalo ang nakaligtas. Ngunit sa kabila ng kabiguan na ito, si Mr. Hamilton at ang kanilang panganay na kapatid ay nananatiling walang humpay sa kanilang pagpupursige na mapanatili ang posisyon ng pamilya, kahit na nangangahulugan ito ng paggamit ng mga mahigpit na hakbang. Sa takot na si Liam ay maakit sa mga pakanan na ito, hinikayat siya ni Bruno na hanapin din ang kalayaan. Sineseryoso ang payo ni Bruno, sinimula ni Liam ang kanyang paghahanap para sa kalayaan sa pananalapi. Pagkatapos ay ibinente niya ang kanyang puting uling, kumita ng isang mabigat na supot ng mga gintong barya, at nililiber ang kanyang sarili sa isang masarap na mangkok ng ramen sa isang lokal na kainan. Dahil sa inspirasyon ng pagkain, nagpasya siyang ipakilala ang kultura ng ramen sa sambahayan ng Hamilton. Sa pamamagitan ng paggamit ng ice spirit, ni-dehydrate niya ang noodles para makagawa ng instant ramen at tinuturuan ang chef ng pamilya kung paano ito ihanda. Sa tiwala na ang produktong ito ay maaaring maging isang kumikitang negosyo, ipinakita ni Liam ang kanyang ideya sa isang lokal na mangangalakal. Gayunpaman, tumanggi ang negosyante, na nagpapaliwanag na tanging ang panganay na anak ng pamilya Hamilton, si Albert, ang may awtoridad na magsagawa ng negosyo sa ngalan ng sambahayan. Dismayado pero hindi titigil, umalis si Liam sa shop, alam niyang nakikinig si Albert sa kanyang usapan. Dahil sa paninibugho sa lumalaking kakayahan at ambisyon ni Liam, humakbang si Albert at ipinahayag na hindi na niya papayagan si Liam na malayang kumilos. Si Liam, gayunpaman, ay umuwi at nananatiling motivated na ituloy ang kanyang mga layunin. Iniimbak niya ang kanyang mga nilikha sa isang dimensional na sistema ng imbakan, na ginawa niya gamit ang isang spell mula sa singsing. Upang iwasan ang kontrol ni Albert, gumawa si Liam ng isang matalinong plano at gumamit ng hindi kinaugalian na spell sa pagtawag upang lumikha ng isang clone ng kanyang sarili, na inatasan ito sa paglalakbay sa malalayong lupain upang ibenta ang kanyang mga kalakal, habang siya ay nananatili sa likod upang makagawa ng higit pa. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Liam ng bayad mula sa mga item na nabili ng kanyang clone, na direktang idineposito sa kanyang dimensional na storage system. Tuwang-tuwa, ipinagdiwang niya ang tagumpay ng kanyang plano, alam na opisyal na nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa kalayaan. Kinabukasan, dumating si Liam sa Hunters Guild matapos na payuhan ng kanyang panganay na kapatid na si Albert. Sa pagpasok, napansin niya na ang guild ay mukhang magulo at masigla gaya ng narinig niya. Sa sandaling siya ay pumasok, ang mga mata ng mga batikang mangangaso ay lumingon sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pag-usisa at pag-aalinlangan. Ang isang mabangis na mangangaso ay nanunuya pa, na nagtatanong kung si Liam ay dumating upang magsagawa ng mga gawain para sa kanyang ina. Si Liam, na hindi nabigla sa mga panunuya ng mga hunters na ito, ay dumiretso sa isang mabangis na lalaki na sa tingin niya ay isang guildmaster. Tama ang intuisyon ni Liam dahil ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili, at agad na nakilala siya bilang si Liam Hamilton, na nagpapatunay na ipinaalam sa kanya ni Albert ang kanyang pagdating. Ngunit bago magpatuloy, ipinaliwanag ng Guildmaster na kailangang sumailalim si Liam sa isang pagsusulit upang matukoy ang kanyang naaangkop na klase, na tinitiyak kay Liam na ito ay karaniwang pamamaraan dahil pinipigilan nito ang mga bagitong mangangaso na mailagay sa mga ranggo na hindi nila kayang hawakan. Pumayag si Liam ng walang pag-aalinlangan, handang patunayan ang sarili. Upang simulan ang pagsubok, inutusan ng Guildmaster si Liam na mag-atake ng spell, na nagmumungkahi na maglaan siya ng oras sa incantation. Nalilitong itinanong ni Liam kung ano ang inkantasyon, at ang Guildmaster ay tumawa sa inaakala niyang biro ngunit mabilis na napagtanto na seryoso si Liam. Pagkatapos, sinabihan ng Guildmaster si Liam na direktang atakihin siya at huwag magpigil. Nagpasya si Liam na ibigay ang lahat, alam na ang pagsubok na ito ang magdedetermina sa kanyang ranggo.
Nang may katumpakan at hilaw na lakas, naglunsad siya ng maraming blast sa paligid ng ulo ng Guildmaster, na iniwan ang lalaki na dilat ang mata na hindi makapaniwala. Ang mga nakapalibot na mangangaso ay pare-parehong natigilan, na hindi makapagsalita sa sobrang tindi ng mahika ni Liam. Sa kabila ng pagkabigla, pinananatili ng Guildmaster ang kanyang kalmadong sarili at nagpasya na italaga si Liam sa isang B na ranggo, na kinikilala ang kanyang mga kahangahangang kakayahan. Si Liam, gayunpaman, ay nananatiling nag-iisip, hindi nagbibigay ng indikasyon kung siya ay nasiyahan or hindi. Habang lumalabas si Liam sa guild, sinusuri niya ang kanyang bagong B-rank na tag, hindi sigurado kung ano ang mararamdaman tungkol dito. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, isang kaakit-akit na babae na may kapansin-pansing mga katangian ang lumapit sa kanya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Asona. Nagkomento siya kung gaano mapanganib ang manghuli ng mag-isa at nagmumungkahi na bumuo ng isang partido. Namangha sa kanyang kagandahan, hindi kailanman pinalampas ni Liam ang isang pagkakataon at masigasig na sumang-ayon. Pagkatapos ay nakipagkamay sila para i-seal ang deal at sabay na umalis. Habang naglalakad ng magkasama, ipinaalala ni Liam kay Asona na hindi sila kumuha ng anumang trabaho sa Pangangaso mula sa guild. Ipinaliwanag ni Asona na ang mga trabaho sa Pangangaso ay itinatalaga lamang sa mga A-rank na mangangaso, at ang mga mangangaso na B-rank na tulad nila ay dapat maghanap ng mga mapanganib na halimaw ng mag-isa, tapusin sila, at ibalik sila sa guild para sa isang gantimpala. Habang nagpapatuloy sila, ang dalawa ay biglang tinambangan ng isang grupo ng mga halimaw na werewolves. Nang walang paraan para makatakas, halos mawalan ng lakas ng loob si Asone, ngunit nabawi ang kanyang kumpiyansa nang gamitin ni Liam ang kanyang mahika upang ilagay ang sarili nitong mga halimaw sa loob ng bibig ng mga lobo. Ang kanyang matalinong taktika ay nagiiwan sa mga werewolves na mawalan ng kakayahan at mapagod na nagpapahintulot kay Asone na ihatid ang mga huling atake. Matapos talunin ang lahat ng mga lobo, hinahakot nila ang kanilang mga nakuha pabalik sa guild. Ang kanilang pagganap ay nagiiwan sa iba pang mga mangangaso na masindak na nagpapakita ng kanilang sariling kakulangan. Maging ang guildmaster ay humanga, lalo na't nagawa nilang pabagsakin ang 42 na lobo ng mag-isa. Kinikilala ang kanilang potensyal, nag-aalok siya sa kanila ng isang aktwal na trabaho sa Pangangaso. Kasama sa misyon ang Pangangaso ng isang malaking halimaw na uod na maaaring makagambala sa pagdating ng isang mahalagang panauhin sa bayan mamaya sa araw na iyon. Habang si Asona ay nasa sabik na magkaroon ng kanilang unang tunay na misyon, nakatuon si Liam sa hamon ng pakikipaglaban sa mga halimaw na nilagyan ng mga mahiwagang bato, na nagpapalakas sa kanila kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Pagkatapos, kapag nakatagpo nila ang halimaw na uod, mabilis na nagiging mahirap ang mga bagay-bagay, at sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, tila walang gumagana, na nagiiwan sa kanilang dalawa na pagod. Kahit na si Liam ay sinubukan ang bawat spell sa kanyang arsenal, ngunit walang tila epektibo laban sa nilalang, na nagiiwan sa kanya ng pagkabigo at pakiramdam na walang kapangyarihan. Si Asona na nasaraan ng loob dahil sa kahirapan ng kanilang unang trabaho, ay nagbiro tungkol sa isang bulalakaw na babagsak sa halimaw upang wakasan ang kanilang paghihirap. Dahil sa inspirasyon ng kanyang komento, gumawa si Liam ng plano para tapusin ang nilalang para sa kabutihan. Pagkatapos, nakita natin na sa pamamagitan ng paggamit kay Asona bilang decoy, inaakit niya ang halimaw sa isang desyerto na lugar at ipinatawag ang kanyang kahon ng item upang maghulog ng napakalaking bato dito. Ang plano ay gumagana ng perpekto, at napupunta sila sa paggamit ng parehong taktika upang pabagsakin ang pangalawang halimaw na uod. Bumalik sila sa guild kasama ang parehong mga halimaw, at ang kanilang tagumpay ay muling nagpatulala sa guildmaster at iba pang mga mangangaso. Ang guildmaster ay namangha sa kung paano nila nagawang talunin ang dalawang kakilakilabot na nilalang sa napakaikling panahon. Habang ang iba pang mga mangangaso ay nananatiling nalilito sa kung paano nagtagumpay sina Liam at Asona na mapabagsak ang mga kakilakilabot na halimaw, si Asona na kailanman ang oportunista, ay sinubukang hikayatin ang guildmaster na dagdagan ang kanilang gantimpala. Itinuro niya na kung wala ang kanilang interbensyon sa pagtalo sa pangalawang halimaw na uod, ang mahalagang bisita ay maaaring nahaharap sa malubhang problema. Kinikilala ang bigat ng kanyang argumento, ang guildmaster ay sumang-ayon at nag-aalok na ay multiply ang kanilang orihinal na gantimpala sa 5. Si Asona ay kumikinang sa kasiyahan, ngunit si Liam, gaya ng dati, ay nananatiling walang pakialam.
Kinalaunan ng araw na iyon, nagtitipon ang bayan upang hintayin ang pagdating ng mahalagang bisita. Habang nakatayo sa gitna ng karamihan, si Liam ay nilapitan ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Albrecht, na pinupuri siya para sa kanyang mga kamakailang tagumpay sa guild. Pagkatapos ay hinimok siya ni Albrecht na ipagpatuloy ang kanyang pagsusumikap bago umalis. Ngunit si Asonat, na nagmamasid sa pakikipag-ugnayan, ay agad siyang binansagan bilang walang galang. Sumang-ayon si Liam, at binanggit na palagi siyang nakikita ni Albrecht bilang isang istorbo. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang mahalagang bisita, at habang dumaraan ang bisita sa karamihan, saglit niyang tinitigan sina Liam at Asonet, na iniwan siyang namamangha sa kanyang namumunong presensya. Nang maglaon, formal na ipinakilala si Liam sa bisita, na nagpahayag ng kanyang sarili na si James. Sa kanilang pag-uusap, nagkomento si James sa mga nagawa ni Liam, at binanggit niya na pamilyar siya sa ama ni Liam. Inilipat ang paksa, nagtanong si James tungkol sa singsing na taglay ni Liam, na sinasabing pag-aari ito ng isang taong kilala niya na nagngangalang Raymond. Nagulat si Liam, pero napagtanto na si James ay tumutukoy sa kanyang master. Noong una ay nagbiro si James na maaring pinaslang ni Liam si Raymond para kunin ang singsing, ngunit nang linawin ni Liam na si Raymond ang kanyang master, lumambot ang kilos ni James. Pagkatapos ay nagpapalitan sila ng mga kwento tungkol sa panahon ni Liam bilang estudyante ni Raymond, at nakita ni James na nakakatuwa ang mga anekdota. Naintriga sa potensyal ni Liam, nagpa siya si James na subukan ang kapangyarihan ng isang estudyanteng sinanay ni Raymond. Pagkatapos ay tinanong niya ang isang bantay na tinatawag na Simon, upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pinakamalakas na pag-atake ni Liam. Karaniwan, hindi nag-aabala si Liam sa mga incantation, ngunit naalala niya nang nagbabasa siya na ang pag-enchant ay maaaring magpalakas ng kapangyarihan ng spell. Sa pag-iisip na iyon, ginagamit niya ang mga pangalan ng kanyang tatlong paboritong mga awit bilang pansamantalang incantation, at naglulunsad ng mga fire magic kay Simon. Sa una, ang magic barrier ni Simon ay tila matatag, ngunit ang walang humpay na mga magic sa huli ay nakapasok, na nagpatambos sa kanya na nawalan ng malay. Sa pagsaksi sa pagpapakitang ito, lubos na humanga si James sa mga kakayahan ni Liam, at bilang gantimpala, inaalok niya kay Liam ang titulo ng isang kabalyero, na nagbibigay sa kanya ng kalayaan na matagal na niyang ninanais mula sa kanyang pamilya. Nang maglaon sa araw na iyon, tinupad ni James ang kanyang salita at opisyal na ginawang kabalyero si Liam, umaasa na ang bagong status na ito ay makakatulong sa kanya na makaalis sa anino ng kanyang mga kapatid, at magukit ng sarili niyang landas. Pagkatapos ng seremonya, naging mausisa si James tungkol sa panahon ni Liam sa ilalim ng pag-aalaga ni Raymond. Alam niya ang pagiging pilyo ni Raymond, tinanong niya kung naging biktima ba si Liam sa mga kalokohan ng kanyang master. Ang tanong ay nag-trigger ng isang matangkad na alaala para kay Liam, at naalala niya ang oras na niregaluhan siya ni Raymond ng 100 kilo ng gold dust bilang regalo sa pagtatapos, para lang ihalo ito sa tubig sa isang lawa at gawin kay Liam na gawing perpekto ang kasanayan sa kahon ng item bago niya ito ma-access. Ang tila isang mapagbigay na regalo ay, sa katunayan, isang matalinong disguised na pagsusulit sa pagtatapos. Nang marinig ito, mabilis na naisip ni James na ang gold dust ay isang pang-abala lamang, at ang tunay na regalo ay malamang na nakatago sa malapit, bagaman hindi nakikita. Determinado na alisan ng takip ang katotohanan, muling binisita ni Liam ang lawa. Gamit ang kanyang kahon ng item, inaalis niya ang lahat ng tubig mula dito, na nagpapakita ng isang lawa na walang tubig. Habang siya ay gumagala sa tuyong lawa, pinag-iisipan niya ang misteryosong mga tagubili ng kanyang master. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, gumawa ng plano si Liam. Maingat niyang inihiwalay ang gold dust mula sa lawa at ibinalik ito sa tuyong lawa na ngayon. Sa sandaling makumplito niya ang gawaing ito, isang nakatagong pinto ang nagpapakita ng sarili, na humahantong sa kanya sa isang silid sa ilalim ng lupa sa ilalim ng lawa. Pagbaba ng hagdan, natuklasan ni Liam ang isang liham at isang sinaunang aklat na naghihintay sa kanya. Ipinapaliwanag ng liham na ang aklat, isang pinakamataas na antas ng grimoire, ay ang kanyang tunay na regalo sa pagtatapos. Pagkatapos ay excited na kinuha ni Liam ang aklat, at napagtanto na naglalaman ito ng kapangyarihang ma-access ang isang ganap na bagong mundo. Naiintriga sa potensyal ng mahiwagang kapangyarihang ito, naglalaan siya ng oras sa pagsasanay ng mga spell nito, ngunit sa kabila ng mga paunang pagkabigo, nagpatuloy siya.
Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay nagtagumpay siya sa spell na nagbibigay ng isang napakalaking salamin. Sa paghakbang sa salamin, nakita ni Liam ang kanyang sarili sa isang kahaliling dimensyon, isang malawak na espasyo na ganap na hiwalay sa mundo ng spellcaster. Nalaman din niya na ang puwang na ito ay lalago sa proporsyon sa kapangyarihan ng caster. Namangha si Liam sa mga kakayahan nito at alam din niya na, hindi tulad ng kahon ng item, ang espasyong ito ay maaaring maglagay hindi lamang ng mga bagay kundi maging ng mga tao, na nagbubukas ng larangan ng walang katapusang mga posibilidad. Sa sobrang pasasalamat, nagalak na nagpasalamat si Liam kay Raymond sa pag-iwan sa kanya ng napakalakas na regalo. Makalipas ang isang buwan, natagpuan ni Liam at Asona ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa isang napakalaking halimaw na palaka. Sinubukan ni Liam na gumamit ng mga salamander ng apoy laban dito, ngunit ang pag-atake ay nagpapatunay na ganap na hindi epektibo. Sa halip, ang pag-atake ay nagpagalit sa palaka, na naghahanda na magpakawalan ng mapangwasak na pagsabog ng kidlat. Naramdaman ng paparating na panganib, inactivate ni Liam ang kanyang hindi makamundong kapangyarihan, hinayla si Asona sa kanyang kahaliling espasyo upang protektahan silang dalawa mula sa malakas na pag-atake ng palaka. Ang palaka ay tuluyang bumagsak dahil sa pagod, na nagbibigay kay Asona ng pagkakataon na ihatid ang pangwakas na atake. Kinuha nila ang magic stone ng palaka at ibinalik ito sa guild. Namangha ang guildmaster na nagawa nilang kumpletuhin ang A-rank na misyon, bagamat binibigyan niya si Liam ng halos lahat ng kredito, na pinawalang bisa ang tungkulin ni Asona. Nakakairita ito sa kanya, ngunit pinipigilan niya ito, pinili sa halip na tumuon sa kanyang pagnanais na lumakas at tumugma sa mga kakayahan ni Liam. Dahil sa sandaling iyon, iminumungkahi ng guildmaster na maging pamilyar si Asona kay Liam, na nagpapaliwanag na ang bond na ito ay ihahanay ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya, at makabuluhang mapalakas ang kanyang mga kakayahan. Si Asona na labis na nasisiyahan sa ideya, ay agad na sumang-ayon. Sa kabila ng pag-iisip na maging pamilyar sa kanya, hindi niya magagawang tanggihan ang mga utos nito, at pabiro niyang idinagdag na wala siyang pakialam kahit na magpas siya si Liam na maging makulit sa kanya, na ginagawang awkward at nakakatuwa ang sitwasyon. Nang walang pagtutol mula sa alinmang partido, pumayag si Liam sa pagsasaayos. Ang guildmaster ay nagsagawa ng ritual, na nangangailangan ng pagkiss ni Asona sa likod ng kamay ni Liam. Sa sandaling mabuo ang bond, sumisikat ang kapangyarihan ni Asona, at nagkakaroon siya ng kakaibang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw sa sobrang bilis ng tao, halos tulad ng flash. Ngunit habang humanga sa kanyang bagong nahanap na lakas, nananatiling may pag-aalinlangan si Liam tungkol sa pagiging epektibo ng pamilyar na kontrata sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng napakabilis. Upang subukan ang kanyang mga pagdududa, nagpasya siyang subukan ito sa ibang tao. Pagkatapos ay inirekomenda ni Asona ang isang babaeng kilala niya na nagngangalang Judy, at nang gawing pamilyar ni Liam si Judy, ang pagbabago ay parehong nakakagulat. Biglang nagpapakita na mas bata si Judy, at nagkakaroon ng kakayahang magpagaling ng iba sa pamamagitan ng kanyang pagluluto. Makalipas ang mga araw, ipinatawag ni James si Liam sa kanyang mansyon na may balita tungkol sa pagdating ni Prinsesa Scarlet. Pinuri niya si Liam para sa kanyang mga kahangahangang tagumpay mula nang dumating sa bayan, na ipinaliwanag na ang mga tagumpay na ito ay nakakuha ng atensyon ng prinsesa. Pagkatapos ay ipinahayag ni James na ang prinsesa ay sabik na makita ang mga pamilyar ni Liam sa pagkilos at pagmasdan ng kanilang mga natatanging kakayahan. Gayunpaman, tahasan ang pagtanggi ni Liam, na ipinaliwanag na ito ay isang insulto sa kanyang mga pamilyar, na kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, hindi sa ilang sideshow performers. Pagkatapos niyang sabihin ito, iginagalang ni James ang kanyang desisyon at hinayaan siyang umalis ng walang karagdagang pagpipilit. Lingid sa kaalaman ni Liam, nakabalat kayo talaga si Prinsesa Scarlet bilang isang katulong at naririnig niya ang buong usapan. Nalilibang at naiintriga, buong kumpiyansa niyang ipinapalagay na si Liam ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tanggihan siya kung direktang haharapin. Kinabukasan, ipinatawag si Liam upang makipagkita kay Prinsesa Scarlet ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakabalat kayo, at ang kanyang buong presensya ay walang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang awtoridad. Alam ni Liam na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga salita. Pagpasok sa engranding palasyo, lumuhad siya sa harap niya, nag-aalok ng paggalang na hinihingi ng kanyang katayuan. Ngunit si Scarlet na hindi interesado sa mga formalidad, ay nag-utos na kumuha ng upuan para sa kanya.
Hindi siya nag-aksaya ng oras na banggitin kung paano niya narinig ang tungkol sa kanyang mga gawa, ang pagkatalo sa isang armored caterpillar at, mas kahanga-hanga, isang higanteng polaka. Lalo siyang namangha na nagawa niyang pumaslang ng polaka nang hindi gumagamit ng high-level magic, isang gawang hindi pa nagagawa ng iba. Gayunpaman, ang kanyang tunay na interes ay nakasalalay sa kanyang mga pamilyar, at hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang kanilang mga kakayahan. Mabilis na napagtanto ni Liam na ginagamit ni Scarlett ang kanyang awtoridad para sumunod siya, ngunit hindi siya bibigay. Magalang ngunit matatag, tinanggihan niya ang kanyang kahilingan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Scarlett habang nagtatanong kung ang ibig niyang sabihin ay susuwayin ang direktang utos ng isang maharlika. Gayunpaman, naninindigan si Liam, anuman ang kahihinatnan, naninindigan na huwag gawing panoorin lamang ang kanyang mga kasama para sa kanyang libangan. Inaasahan ang galit or kahit na parusa, sa halip ay nagulat si Liam nang biglang humagalpak ng tawa si Scarlett. Natutuwa at nakakapresko ang kanyang hindi natitinag na mga prinsipyo. Siya ang unang taong nakilala niya na pinahahalagahan ang kanyang moral kaysa sa mga hinihingi ng awtoridad, at iyon ay isang bagay na hindi niya maiwasang igalang. Kaya, siya ay nalulugod at nagpasya na gantimpalaan siya sa lugar. Walang pag-aalinlangan, idineklara ni Scarlett na pagkakalooban si Liam ng titulong Baron. Lubos na nabigla si Liam, iginiit na wala siyang nagawa para makamit ang gayong karangalan. Ngunit si Scarlett na nagkagusto sa kanya, ay isinantabi ang kanyang mga protesta at sinabing siya ang prinsesa at kayang gawin ang anumang gusto niya. Itinuturo din niya na ang titulong ito ay titiyakin na mapapanatili ng kanyang pamilya ang kanilang katayuan at seguridad. Ngunit ang kanyang pagkabukas palad ay hindi nagtatapos doon. Sa isang marangal na pag-unlad, ipinakita niya sa kanya ang isang pamilyar na grimoire ng kontrata. Bagamat hindi siya makapaniwala sa titulo, pinupuno siya ng grimoire na iyon nang hindi mapigil ang pananabik. Lubos na nagpapasalamat kay Scarlett, umalis si Liam sa palasyo na may bukal sa kanyang hakbang, sabik na mabuksan ang mga lihim ng kanyang bagong regalo. Makalipas ang ilang sandali, habang nakaupo siya sa kagubatan at nagbabasa ng grimoire, nakita niyang medyo madaling gamitin ang mga spell sa loob, ngunit alam niya na hanggat hindi niya namamaster ang libro, hindi magiging permanente ang kanyang mga kontrata. Habang nagsasanay, bigla niyang napansin si Bruno na naglalakad palapit sa kanya. Nagulat si Liam dahil nagpakasal si Bruno at umalis ng bahay. Kaya, tinanong niya si Bruno kung bakit siya nandito, ngunit walang totoong dahilan si Bruno. Nais lang niyang bisitahin at tumambay kasama ang kanyang nakababatang kapatid, lalo na upang batiin ng personal si Liam sa pagiging Baron, na aniya ay isang malaking tagumpay. Nagbiro pa nga si Bruno na nahihigitan na ngayon ni Liam ang kanilang ama, ngunit hindi maintindihan ni Liam ang ibig niyang sabihin dahil ang kanilang ama ay isang konde, at siya ay isang Baron lamang. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Bruno na habang ang mga baron ay karaniwang mas mababa ang ranggo kaysa sa konde, hinahati ng bansang ito ang mga maharlika sa dalawang kategorya, ang mga nagmamana ng kanilang mga titulo at ang mga kumikita sa kanila sa pamamagitan ng mga nagawa. Naturally, ang mga maharlika na nakakuha ng kanilang mga titulo ay itinuturing na mas kahanga-hanga. Hindi ito alam ni Liam pero kahit narinig niya ito, wala siyang pakialam dahil ang focus niya lang ay ang pag-aaral pa ng magic. Nang maglaon, habang naglalakad si Liam sa mga bulwagan ng palasyo, nadatnan niya si Albert at binati ito, ngunit tuluyang hindi siya pinapansin ni Albert. Kaya, naiwan si Liam na nalilito, nagtataka kung bakit parang galit na galit si Albert. Sa parehong oras, galit na galit si Albert dahil hindi niya kayang isipin na kahit papaano ay nalalamangan na siya ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, habang naglalakad, narinig niya ang dalawang kasambahay na nag-uusap tungkol sa mga nagawa ni Liam, at ang papuri nila kay Liam ay nag-aapoy lamang sa kanyang galit. Lumapit siya sa kanila, sumisigaw na kung sa tingin nila ay napakahusay ni Liam, dapat silang huminto at magtrabaho para sa kanya. Mabilis na napagtanto ng mga kasambahay na nagseselos si Albert kay Liam, kaya humingi sila ng tawad at sinubukan itong pakalmayan. Ngunit hindi tumigil doon si Albert. Tinatanong niya kung talagang naniniwala sila na mas mahalaga si Liam kaysa sa kanya. Ang mga kasambahay, na sabik na manatili sa kanilang mga trabaho, ay kinakabahang tiniyak sa kanya na syempre, siya ay mas mahusay kaysa kay Liam. Bahagyang napatahimik ngunit galit pa rin, lumayo si Albert determinadong patunayan na siya ang mas mabuting anak. Nanunumpa siya na may gagawin siya para ipakita sa lahat na mas nararapat siyang kilalanin kaysa kay Liam.
Kinabukasan, nakipagkita si Liam kina Asona at Judy sa bayan. Silang tatlo ay mabilis na naging sentro ng atensyon, karamihan ay dahil hindi maikakailang napakaganda nina Judy at Asona. Bilang isang resulta, ang bawat lalaki sa karamihan ay nanlilisik kay Liam na parang siya ang pinakaswerte at pinakakinasusuklaman na lalaki sa mundo. Hindi pinapansin ang mga titig, iminumungkahi ni Liam na opisyal silang bumuo ng isang partido. Nilinaw niya, gayunpaman, na hindi niya sila pipilitin sa anumang bagay na ayaw nilang gawin. Pero buti na lang at walang tutol kahit Asona or Judy kaya pumayag silang magsama. Pagkaraan ng araw na iyon, ang bagong nabuong partido ay tumungo sa kagubatan para sa isang misyon. Sa panahon ng misyon, umatake si Judy gamit ang kanyang arrow at nakuha ang isang perpektong shot na tinamaan ng isang lobo sa leeg. Habang ang lobo ay bumagsak, si Asona ay nagmamadaling pumasok at tinapos ito ng malinis na hampas ng kanyang espada. Si Liam, humanga sa bilis ni Asona, ay pinuri siya, na napansin kung gaano siya kabilis mula nang maging pamilyar siya. Tumanggo si Judy, na itinuro na ang kanyang paningin ay bumuti ng malaki mula nang ibalik siya ng kontrata sa kanyang mas bata na sarili. Nagbibiro din siya na wala na siyang pangmatandang vision. Si Liam pagkatapos ay mausisa na nagtanong kung ang pagkakaroon ng mas mahusay na paningin ay palaging isang magandang bagay, at tiniyak ni Judy sa kanya na ito ay, lalo na dahil siya ay isang archer. Bilang isang hudyat, itinaas ni Liam ang kanyang kamay at ginawaran ng enhancement spell ang mga mata ni Judy, na nagpalakas pa ng kanyang paningin. Ngayon, nakikita na niya ang higit pa sa posibleng mangyari. Nang mapansin ito ni Asona, naintriga siya at tinanong si Liam kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Liam na ito ay isang pangunahing pagpapahusay na spell upang mapabuti ang paningin ni Judy. Siya ay nasa sabik at agad na hiniling sa kanya na magbigay ng katulad na spell sa kanya. Gayunpaman, nag-aalangan si Liam, na ipinaliwanag na habang mapapahusay niya ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban, hindi katumbas ng halaga ang panganib dahil ang pinahusay na lakas ay maaaring magdulot ng labis na strain sa kanyang katawan, na posibleng magdulot ng malubhang pinsala, tulad ng mga bali. Ngunit ang mga spells tulad ng pagpapahusay ng paningin ay ligtas at epektibo. Salamat sa spell, maaari na ngayong mag-snipe si Judy ng mga target mula sa hindi kapani-paniwalang distansya, at labis siyang nagpapasalamat kay Liam para sa pag-upgrade. Pagkatapos ng isang produktibong araw ng pangangaso, bumalik ang grupo sa guild, ngunit sinalubong sila ng kaguluhan. Tinanong ni Asona kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ng guildmaster na ang Dragon Fiend, ang Raiden, ay minsang tinatakan sa kakahuyan na ito ng lolo sa tuhod ni Liam. Ngunit sinira ng walang isip na si Albrecht ang selyo sa isang bigong pagtatangka na talunin ang Raiden, at ngayon ay nakawala na ang halimaw. Sinabi ng guildmaster na alam nila kung paano muling i-reseal ang Raiden at natipon na ang mga taong kailangan para gawin ito, ngunit ang totoong problema ay ang mga anak ng Raiden. Ang mga maliliit na halimaw na iyon ang siyang nagdudulot ng lahat ng pagkasira sa ngayon. At saka, kung maaari silang magdulot ng ganitong kalaking pinsala, nakakatakot isipin kung ano ang maaaring gawin ng totoong Raiden kapag nabawi niya ang kanyang lakas. Ngunit sa kabutihang palad, ang malaking Raiden ay nasil ng napakatagal na aabutin ng humigit kumulang 1 linggo para makarecover siya para umatake. Kaya, kung maaari nilang i-reseal siya bago, maiiwasan nila ang sakuna. Determinado si Liam na tumulong, kaya tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng Raiden at nakita siyang binabantayan ng kanyang 3 maliliit na anak. Ang maliliit na anak ay hindi ganoon kalaki, kaya nagpa siya si Asona na kunin ang kanyang mga pagkakataon at umatake para sa isang pag-atake. Ngunit bago siya makapaghampas, isa sa mga maliliit na dragon ang nagpaputok sa kanya ng napakalaking bowl ang apoy. Bahagya siyang umiwas, ngunit ang puno sa likod niya ay ganap na nasira. Pagkatapos ay sinubukan ni Liam na gamitin ang kanyang mga magic missiles upang salakayin ang maliliit na dragon, ngunit sila ay naglulunsad ng mga bowl ang apoy, na kinansela ang kanyang spell. Napagtantong hindi sapat ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, nagsimulang makaramdam si Liam ng pagkahina. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya na mayroon siyang huling trick na maaari niyang subukan. Sinabi ni Liam kay Asona na kunin si Judy at tumakbo. Kahit na nag-aalangan sila, nakinig sila at umatras. Ang mga maliliit na dragon pagkatapos ay diretsyong sumugod kay Liam, ngunit bago sila makarating sa kanya, binuksan niya ang isa pang gate ng mundo, na lumikha ng isang portal. Ang maliliit na dragon, na hindi makahinto sa oras, ay nahulog sa gate at nakulong sa loob ng ibang dimensyon.
Nagulat ang Guildmaster na nagawa ni Liam na talunin ang tatlong maliliit na dragon ng mag-isa, ngunit si Liam, na nagulat din, ay umamin na ito ay isang tsambo lang. Ngayong hindi nabanta ang maliliit na dragon, nananawagan ang Guildmaster sa lahat na simulan muli ang proseso ng pagsil sa Raiden. Sa pagsisimula ng paghahanda, bumalik sina Asuna at Judy sa tabi ni Liam, at nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi sila nasaktan. Nagtanong sila tungkol sa spell na ginamit niya upang harapin ang mga maliliit na dragon, at ipinaliwanag ni Liam na ito ay isang dimensional na spell na lumilikha ng isang hiwalay na espasyo. Sinabi rin niya na hindi na sila babalik dahil sa kanyang kasalukuyang antas, anumang bagay na nakulong sa loob ng kanyang dimensional spell ay mabubur kapag nagsara ang gate. Katatapos lang magpaliwanag ni Liam, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, at sa isang kisap mata, hinayla siya sa kamalayan ng Raiden. Sa loob ng isip ng dragon, binati siya ni Raiden, tinutugunan siya bilang isang tao na may napakalaking kaluluwa, at hinihiling na malaman kung sino talaga siya. Nalilito si Liam, na nagpapahiwatig na siya ay isang ordinaryong tao lamang, pero halatang hindi naniniwala si Raiden sa kanya. Napansin ng dragon na ang kaluluwa ni Liam ay nakapaloob sa isang linya, na nagpapalalim lamang sa misteryo. Napagtatanto kung ano ang maaaring ibig sabihin ni Raiden, naalala ni Liam ang kanyang muling pagkakatawang tao sa katawan ni Liam Hamilton at nagtataka kung may alam si Raiden tungkol dito. Gayunpaman, walang sagot si Raiden, at ang alam niya ay ang buhay ni Liam ay tiyak na magiging pambihira. Gumagawa siya ng isang nakakagulat na panukala, nag-aalok si Raiden na samahan si Liam, na nangangakong hindi magdadala ng anumang pinsala sa kanya or sino man sa paligid niya. Sa halip, nangako siyang tutulungan si Liam na lumago at pinuhin ang kanyang mga kakayahan. Si Liam ay hindi nakakaramdam ng anumang puot mula kay Raiden at naiintriga sa alok, ay sumang-ayon sa deal. Pagkatapos, sa isang iglap, ang katawan ni Raiden ay nagsimulang matuno, at ang kanyang diwa ay hinihigop sa kaluluwa ni Liam, na nagiiwan ng isang kumikinang na markang hugis dragon sa kamay ni Liam. Agad na naramdaman ni Liam ang lakas na damaloy sa kanya. Upang subukan ito, naglunsad siya ng magic missile sa kalangitan at nagulat siya ng matagumpay niyang nakontrol at inilunsad ang 17 spells ng sabay-sabay. Kaya, malinaw na ang kapangyarihan ni Raiden ay higit na nagpahusay sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, ang bagong nahanap na kapangyarihan ay may hindi sinasadyang mga kahihinatnen. Ang siksik na mana na nagmumula sa katawan ni Liam ay nagiging sanhi ng lahat ng nasa malapit na makaranas ng matinding pananakit ng ulo. Pagkatapos ay napansin ni Liam ang lahat ng tao sa paligid niya na nahihirapan, at mabilis na napagtanto na ang kanyang hindi nakokontrol na mana ang may kasalanan. Kaya naman, agad niya itong pinigilan at humingi ng tawad sa kanyang kawalang ingat. Upang ipakita ang kanyang katapatan, nag-aalok siya sa Guildmaster ng 10 kilo ng gold dust at nagmumungkahi na gamitin ito upang mabayaran ang mga gastos sa paggamot para sa mga nasugatan sa labanan. Kinagabihan, nakipagkita si Liam sa kanyang ama, na nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat. Ang mga aksyon ni Liam ay hindi lamang napigilan ang sakuna, ngunit naibsan din ang pinsalang dulot ng kawalang ingat ni Albert. Binanggit din ng kanyang ama na si James ay nasa bayan pa rin, kaya ang balita ng mga nagawa ni Liam ay malamang na makakarating sa Royal Capital sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, natutulog si Liam na pagod, ngunit nagising siya kinaumagahan na may sorpresa, 2 bagong spell ang nagpakita sa kanyang isipan. Kaya, excited siyang sumugod sa labas para subukan ang mga ito. Pagkatapos ng ilang oras ng trial at error, matagumpay niyang nagawa ang isang spell, na tinawag ang isang maliit na Raiden. Pagkatapos ay natuklasan niya na hindi pa ito handa sa labanan, ngunit sa mas maraming pagsasanay plano ni Liam na gawin itong kapaki-pakinabang sa labanan. Kaya, ito ngayon ay mas tulad ng isang cute na alagang hayop. Pagkatapos, habang nakikipaglaro si Liam sa maliit na Raiden, lumapit si Prinsesa Scarlet nang hindi napapansin, nakita siyang gumagamit ng mahika. Nakilala niya agad ito bilang banal na salamangka. Bagamat alam na niya na si Liam ay may talento, ang paghahayag na maaari siyang gumamit ng banal na mahika sa kanyang edad ay nagpasindak sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan kung bakit nandito si Scarlet. Dumating si Scarlet para ihatid ang reward ni Liam sa pagkatalo sa Dragon Fin. Habang umaasa siyang bigyan siya ng mas mataas na marangal na titulo, ang iba pang mga maharlika ay tumutol sa isang walang lupang lalaki na mabilis na ma-promote. Ngunit sa halip, iginawad niya sa kanya ang Order of the Phoenix, 3 klase.
Pagkatapos, bago umalis, hiniling niya kay Liam na ipaliwanag ng eksakto kung paano niya natalo ang dragon, dahil maaaring kailanganin niyang ideklara itong pambansang bayani, depende sa mga detalye. Ngunit natakot si Scarlett nang umamin si Liam na sinipsip niya ang dragon fin. Pansamantala niyang pinagdududahan ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos ay naaalala niyang nakita siyang gumamit ng banal na mahika, na nagpapalubha sa kanyang paghatol. Sa huli, binalaan niya si Liam na panatilihing mahigpit na lihim ang katotohanan tungkol sa Raiden. Kinabukasan, dumating ang isang kaban na naglalaman ng 3,000 gintong barya bilang hush money. Naguguluhan si Liam sa pagpipilit ni Scarlett sa paglilihim ngunit nagpa siya na gawin ito, hindi sigurado kung bakit napakapanganib ng paghahayag na ito. Nang maglaon, ipinatawag ni James si Liam sa kanyang mansyon para sa isang pag-uusap, at sabik na nagtanong kung totoo ba na natuto siyang gumamit ng banal na mahika. Gayunpaman, si Liam ay natigil sa isang dilema. Hindi niya maihayag ang katotohanan dahil sa pangako niya kay Prinsesa Scarlett na iniwan siya sa isang awkward na lugar. Napansin ni James ang pag-aalinlangan ni Liam at nilinaw niya ang kanyang mga intensyon, tiniyak kay Liam na ang kanyang pananabik ay nagmumula sa tunay na paghanga sa mga nagawa ni Liam. Tiniyak pa niya kay Liam na ang kanyang mga nagawa ay nagpatibay sa kanyang lugar sa marangal na pamilya. Gayunpaman, ibinunyag ni James ang pinagmulan ng kanyang pag-uusisa, nagpadala si Prinsesa Scarlett sa pamilya ni Liam ng gantimpala para sa pagkatalo sa dragon nang hindi kumonsulta sa hari. Higit pa rito, sinabi ng mga saksi na ang dakilang dragon fin ay naging isang nakakabulag na liwanag at pumasok sa katawan ni Liam. Batay dito, ipinapalagay ni James na si Liam ay dapat na bumuo ng isang kontrata sa dragon fin na nakakuha ng kakayahang gumamit ng banal na mahika. Si Liam, na tumanggap na ng patahimak na pera mula kay Prinsesa Scarlett para ilihim ang mga detalye, ay gustong makabuo ng isang kapani-pani walang kasinungalingan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakulangan ng pagkamalikhain ay nakakakuha ng mas mahusay sa kanya, at siya ay naglalabas ng katotohanan ng walang anumang mapahamak na presyon. Dahil sa kahihiyan, inamin ni Liam na natutunan niya ang ilang mga banal na spell, at humihingi ng paumanhin kay Prinsesa Scarlett sa pagiging napakasamang tagapagtago ng lihim. Si James, gayunpaman, ay nasa sabik sa katapatan ni Liam at hiniling sa kanya na ipakita ang mga spell na natutunan niya, dahil ito ay magbibigay sa kanya ng mas mahusay na pag-unawa sa mga talento ni Liam. Kaya, sumunod si Liam at gumamit ng banal na spell na tinatawag na All Clear kay James, na nagpapaliwanag na inaalis nito ang lahat ng status ailments, kabilang ang lason at petrification. Ang mga epekto ay kaagad. Naramdaman ni James ang kadalisayan ng mahika, at sinabi nito na hindi nakakagulat na ang banal na salamangka ay kilala bilang magic ng mga Diyos. Upang bigyan si Liam ng mas malalim na pag-unawa sa banal na reputasyon nito, sinimula ni James na isalaysay ang maalamat na kwento ng digmaan ng 3 dakilang dragons. Sa sinaunang digmaang ito, 3 maringal na dragon ang nagsagawa ng walang humpay na labanan para mabuhay. Isang araw, ang digmaan ay biglang natapos na ang isang dragon ay nagtagumpay laban sa iba. Sinasabi ng mga alamat na ang tagumpay nito ay dahil sa isang taong gumagamit ng banal na salamangka sa ngalan nito. Ang kwento ay nagpatuloy upang ilarawan kung paano ang matagumpay na dragon ay bumuo ng isang bond sa isang tao. Sama-sama, ginamit nila ang banal na salamangka para magtatag ng isang bansa, walang iba kundi ang mapayapang tinatawag na tahanan ngayon ni Liam. Bagamat marami ang maaaring ipagpalagay na ang dragon ay nagpakasal sa tao at nagkaroon ng mga anak, si James ay may ibang pananaw. Ipinagpalagay niya na ang dragon ay hinihigop ng tao, tulad ng pagsipsip ni Liam sa dragon fiend na si Raiden at naging isa dito. Ang parerola na ito ay tila nililaki ni Liam ang mismong alamat sa likod ng pagkakatatag ng kanilang bansa, na labis na nag-aalala kay James, hindi lang para kay Liam kundi para sa kanyang buong pamilya. Kung talagang isa si Raiden sa 3 magagaling na dragon na pumasok sa isang malalim na slumber pagkatapos na humiwalay sa pinili nitong tao, na nangangahulugang tinatakan ng pamilya Hamilton ang orihinal na tagapagtatag ng kanilang bansa, ang gayong pagkilos ay makakasira sa kanilang makasaysayang tagumpay, na posibleng humantong sa pagkawala ng pamilya ng kanilang noble status ng buo. At hindi iyon ang pinakamasama nito. Dahil sa kung gaano katagal na selyuhan si Raiden, maaari itong magtanim ng sama ng loob at magplanong gumanti sa bansa para sa inaakalang pagtataksil nito. Bagamat hindi ito ang katotohanan, nahaharap ngayon si Liam sa monumental na hamon na patunayan ito.
Determinado, pinag-isipan niya ang pag-uusap nila ni Raiden at tiniyak kay James na walang masamang hangarin ang dragon. Ipinaliwanag niya na si Raiden ay sumanib sa kanya dahil lamang sa curiosity tungkol sa kanyang buhay. Nasiyahan sa paliwanag na ito, napagpasyahan ni James na si Liam ay maaaring maging tagapagligtas ng kanilang bansa. Dahil doon, pinayagan ni James na umalis si Liam. Si Liam, nasabik na malinisan ang kanyang isip, ay nagtungo sa bayan, kung saan nakatagpo niya ang kanyang dalawang tapat na pamilyar, sina Asona at Judy. Pagkatapos, biglang hinawakan ni Asona ang kamay ni Liam at hinayla siya palayo sa nagkakagulong mga tao bago pa siya mapansin ng sinuman. Nalilitong tanong ni Liam, ano nangyayari? Kaya ipinaliwanag ni Asona na ang salita ng kanyang mahusay na tagumpay ay kumalat, at ngayon ang bawat adventurer sa bayan ay nais na sumali sa kanyang partido. Ibinigay niya sa kanya ang isang malawak na listahan ng mga aplikante, na nag-iiwan sa kanya ng nakakatakot na gawain ng pagpili ng kanilang susunod na kasama sa koponan. Nang maglaon, umuwi si Liam at binati siya ng kasambahay, na nagpaalam sa kanya na nakatanggap siya ng daan-daang proposal sa kasal. Ngunit nang bahagya siyang tingnan ng isa, nagpakita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bruno, iginiit na pakasalan ni Liam ang babaeng personal niyang pinili para sa kanya. Gayunpaman, mas curious si Bruno sa mga latest na nagawa ni Liam, nagtataka kung bakit kahit ang mga matataas na nobles ay sabik na ihanay ang kanilang mga sarili sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kasal. Nananatili sa kanyang pangako kay Prinsesa Scarlet, maingat na iniiwasan ni Liam na ibunyag na naabsorb niya ang dragon, at sa kanyang pinakamahusay na poker face, ipinagdasal niya na alisin ni Bruno ang paksa. Nang hapong iyon, dinala ni Liam sina Asona at Judy sa kakahuyan. Doon, ginagamit niya ang kanyang Otherworld spell para dalhin sila sa isang bagong dimensyon, na buong pagmamalaki na inilalantad ang isang bahay na siya mismo ang nagtayo. Ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa spell habang ipinapakita niya ang mga ito sa paligid. Pagkatapos, para mapahusay ang natural na pakiramdam ng kapaligiran, tinawag ni Liam ang isang mababang antas ng madilim na espiritu upang lumikha ng kadiliman at gayahin ang gabi. Ipinatawag din niya ang apoy na espiritu, salamander, upang sindihan ang simi niya. Nang magkomento si Judy na ang espasyo ay masyadong madilim, na itinuro na ang madilim na espiritu ay dapat na may ayos ang antas ng kadiliman, gayunpaman, napagtanto ni Liam na ang espiritu ay hindi pa kayang gawin iyon. Determinado siyang ayusin ito, nagpasya siyang i-level up ang madilim na espiritu sa isang mid-level na bersyon at itali ito bilang kanyang pamilyar na nagpapahintulot na mag-evolve ito. Ngayon ang madilim na espiritu ay ganap na nakontrol ang pag-iilaw, na bumabalot sa espasyo ng mas natural na ambience. Gamit ang kanyang singsing, na gumaganap bilang isang magic spell store device, sinisipsip ni Liam ang mga kakayahan ng Dark Spirit, na natutong magpatawag ng mga mid-level spirit. Dahil sa pagunlad na ito, ina-upgrade din niya ang kanyang Salamander Spirit sa mid-level na bersyon. Pagkatapos, gamit ang parehong paraan, ina-upgrade ni Liam ang kanyang iba pang mga pamilyar, nag-iimbak or nagpapatawag ng mga spell sa kanyang singsing, at pinagkadalubhasaan ang mga ito ng sabay-sabay. Tuwang-tuwa sa kanyang pag-unlad, hindi makapaghintay si Liam na tuklasin ang mga bagong mastered spell na ito. Ang kanyang pagkahilig sa mahika ay nagtutulak sa kanya pasulong, at sa hiling ni Raiden sa isip, naghahanda siya para sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Raiden si Liam upang ipatawag ang kanyang anak. Gamit ang summon ng spell na ginagawa niya, nagawa ni Liam na ipatawag ang isang batang dragon. Nakapagtataka, dinala siya ng dragon sa isang nakatagong nayo ng fairies kung saan masayang naglalaro ang mga pixies. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay mabilis na napalitan ng takot kapag nakita nila ang isang maruming tao, at sila ay nagkalat sa gulat. Huminto lamang sa pagtakas ang mga pixies nang magsabi siya na siya ay ipinadala ni Raiden. Bilang patunay, binuhat niya ang batang dragon para makita nila, kaya nakilala ng mga pixies ang dragon at naniwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Liam na ipinadala siya upang protektahan sila, dahil matagal na silang biktima ng mga sakam na tao na nangangaso ng kanilang mga pakpak para kumita. Dati-rati ay sinasangga sila ni Raiden ng isang mahiwagang hadlang, ngunit ngayon ay nais niyang si Liam ang pumalit sa tungkuling iyon. Upang magsimula, nag-contract si Liam ng isang contract spell sa isa sa mga pixies at pinangalanan siyang Rina. Binabago ng spell ang maliit na pixie sa isang mas mature na elf.
Ang iba pang mga pixies ay namangha, at maging si Raiden ay tila nagulat sa hindi inaasahang ebolusyon na ito. Ipinaalam niya kay Liam na ang mga mahiwagang nilalang ay kadalasang maaaring mag-trigger ng kanilang paglaki sa mas advanced na mga anyo. Nasaksihan ng pagbabago ni Rina, ang iba pang mga pixies ay sabik na nakikiusap kay Liam na pangalanan din sila. Pagkatapos ng walang pag-aaksaya ng oras, pinangalanan ni Liam ang lahat ng pixies na nagre-resulta sa isang serye ng mga katulad na ebolusyon. Sa sobrang pasasalamat, ang mga nagbagong elf ay lubos na nagpapasalamat sa kanya at ipinahayag pa nga ang kanilang katapatan at pagmamahal sa kanya, na gustong tulungan siya bilang kanyang pamilyar. Habang nagtatanong ang mga elf kung ano ang maaari nilang gawin, walang kaalam-alam na inutusan sila ni Liam na magtayo ng isang nayon kung saan sila mabubuhay at uunlad. Pagkatapos ay hinirang niya si Rina, ang unang pixie na kanyang binago, bilang pinuno ng nayon, at masigasig niyang tinanggap ang tungkulin. Pagkatapos, habang ang mga elf ay abala sa kanilang sarili sa pag-iisip kung paano gumawa ng mga tahanan, si Liam, na napagod sa lahat ng kaganapan, ay nagpa siya na mag-explore. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang malakas na mahiwagang enerhiya na nagmumula sa kakahuyan. Kasunod nito, napadpad siya sa isang napakalaking puno na namumunga ng nagniningning na bunga. Si Rina, na sinundan siya, ay nagpapaliwanag na ang prutas ay isang puro pagtitipon ng magic power na iniimbak ng mga pixies sa mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon, hinimok ng dragon si Liam na kainin ang prutas, at pumayag si Rina. Walang pag-aalinlangan, kinuha ito ni Liam at kumagat. Pagkatapos, kaagad, ang kanyang katawan ay nagsisimulang lumiwanag, at nararamdaman niya ang kanyang kapangyarihan na lumalaki ng husto. Upang subukan ito, naglunsad siya ng ilang magic missiles na namangha sa kanilang pinahusay na lakas. Nasiyahan sa kanyang pinahusay na kakayahan, umalis si Liam sa nayon. Kinabukasan, bumalik si Liam upang tingnan ang progreso ng mga elves at agad na nadismaya sa kanilang hindi magandang kakayahan sa pagbuo. Ang kanilang tinaguriang bahay ay mistulang isang malungkot na tumpok ng mga patpat at dahon na pinagsasama-sama ng isang bata. Sa kanilang pagtatanggol, wala sa kanila ang kumuha ng klase sa engineering. Habang nakatayo doon si Liam at pinag-iisipan ang ginawa nila, isang malakas na hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Nagmamadali patungo sa tunog, natuklasan nila ang isang grupo ng mga bandido na nakahuli sa isa sa mga elf. Nang makita ng mga bandido si Liam, nagkamali ang mga bandido na siya ay isang hindi nakakapinsalang bata, kaya ang isa sa kanila ay may kumpiyansa na sinugod siya. Ngunit walang kahirap-hirap na inatake ni Liam ang lalaki sa kanyang mga magic missiles. Ang iba pang mga bandido, na hindi natuto sa pagkakamali ng kanilang kaibigan, ay sumugod din. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinatawag ni Liam ang kanyang duplicate, at magkasama silang naghahari sa mahiwagang pagkawasak, na tinatalo ang mga bandido nang wala sa oras. Tuwang-tuwa ang mga elf sa sobrang lakas ni Liam, ngunit mas inaalala niya ang kanilang kaligtasan. Napagtantong masyadong mapanganib ang lugar, ginamit niya ang kanyang Another World spell para tumingin sa kahaliling dimensyon. Sa una, nag-aalala siya na hindi ito kalakihan para paglagyan ng mga elf, ngunit salamat sa boost na natanggap niya mula sa Magic Power Fruit, ang dimensyon ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Kaya't mabilis na hinimok ni Liam ang mga elf na pumasok sa portal, dinadala sila sa ligtas na lugar. Sa sandaling dumating sila sa kanilang bagong tahanan, ang mga elf ay nabigla sa kung gaano kabilis sila naglakbay. Ipinaliwanag ni Liam na ang lupaing ito ay pag-aari niya at ito ay magliligtas sa kanila mula sa mga tulisan. Dahil sa labis na kabaitan, lumuhad ang mga elf, nakikiusap na siya ang maging pinuno nila. Iminumungkahi pa nga ng ilan na gawin siyang kanilang hari. Dahil sa kahihiyan at pakiramdam na hindi karapat-dapat sa titulo, si Liam ay tumuon sa pagiging pinuno, sa pag-aakalang ito ay hindi gaanong nakaka-pressure. Nang maglaon, tinatrato ni Liam ang mga elf sa isang kapistahan ng Roman habang nagsasanay ng mataas na antas na banal na mahika na iniregalo sa kanya ni Raiden. Pagkatapos ng 4 na araw ng pagsubok at kamalian, sa wakas ay nakabisado na niya ang spell. Sabik na subukan ito, tumuon siya sa isang lokasyon, inilalagay ang kanyang duplicate doon, at naghahanda na ay teleport ang lahat ng sabay-sabay. Pagtitipon ng mga babae, isinaaktibo niya ang spell, at sa isang iglap, nahanap nila ang kanilang sarili sa isang bagong lokasyon. Ang kanilang destinasyon ay nahayag na isang misteryosong lugar na tinatawag na Sylvanlands. Pagkatapos, namangha ang mga babae sa maganda na tanawin.
Tuwang-tuwang pinag-uusapan ni Liam kung paano niya gustong gawin ang spell ng higit pa, na nangangarap na mag-teleport kahit saan niya gusto ng madali. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Liam, iniunat ang kanyang kamay, at sinira ang selyo sa lupa, na nagpapakita ng mas masigla at nakamamanghang tanawin. Tuwang-tuwa ang mga elf sa pagbabagong anyo, ngunit bago sila tumira rito, nahaharap sila sa isyu ng tubig. Upang malutas ito, nagpatawag si Liam ng isang espiritu ng tubig at humingi ng tulong sa paghahanap ng mapagkukunan ng tubig. Sa tulong niya, mabilis siyang nakahanap ng angkop na lugar at pinasalamatan siya para sa tulong. Sa pamamagitan nito, halos naresolba na ang problema sa tirahan ng mga elf, at nakadama ng tagumpay si Liam. Pagkatapos ay ginugugol niya ang susunod na ilang araw sa pagsasanay sa kakahuyan upang paikliin ang oras ng pagkakakast para sa kanyang teleport spell, at pagkatapos ng maraming pagsubok at pagkakamali, sa wakas ay nakamit niya ang tagumpay. Walang hangganan ang kanyang excitement. Nang maglaon, naghanda si Liam na umalis sa nayon, at ipinagkatiwala sa mga batang dragon na bantayan ang mga elf habang wala siya. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong pinahusay na spell, nag-teleport si Liam sa palasyo ni Princess Scarlet. Tinanong ng prinsesa kung may sinabi sa kanya si Raiden tungkol sa Promised Land. Itinanggi ito ni Liam ngunit binanggit niya ang pagtuklas ng isang selyadong lupa na nagpapukaw sa kanyang interes. Hiniling niya na makita ito, ngunit humingi muna ng pabor si Liam. Nang maglaon, ipinakilala ni Scarlet si Gulak, ang engineer ng Royal Court. Gamit ang pamilyar na kontrata, gumawa si Liam ng kopya ni Gulak para tumulong sa pagtatayo ng nayon ng mga elf. Kapag ito ay tapos na, dinala ni Liam si Scarlet at ang kopya sa selyadong lupain. Nang makita ito, namangha si Scarlet sa paniniwalang maaaring ito na nga ang Promised Land ng alamat. Upang subukan ang kanyang teorya, gumawa si Scarlet ng isang sinaunang singsing, at nang hawakan ito ni Liam, ang buong lupain ay kumikinang sa lakas at nagsimulang lumutang. Namangha ang prinsesa sa nakita, at nagsimulang manginig ang kanyang boses habang yumuyuko siya sa harap ni Liam, na tinutugunan siya bilang Panginoon ng Promised Land. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makasama siya sa pagbuo ng isang bagong bansa sa lupaing ito, at lahat ng iyon ay nagpaparamdam kay Liam na parang isang surreal na panaginip. Ngunit ang gravity ng sitwasyon ay mabilis na lumubog dahil napagtanto niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang mga responsibilidad. Pagkatapos, nakita namin ang court mage na nag-set up sa lugar habang si Liam ay nahaharap sa isang matinding labanan sa isang beast monster. Gamit ang nagninangas na missile spells, nagawa niyang talunin ang nilalang at angkinin ang tagumpay. Pagkatapos, lumingon si Liam sa prinsesa at tinanong kung balak niyang bumalik sa kanyang kaharian. Sumagot siya na nandoon siya para pagsilbihan siya kung kailangan niya ng anuman, idinagdag na mas gusto niyang hindi siya tawaging prinsesa kundi tawagin siya sa kanyang pangalan. Nag-alinlangan si Liam, itinuro ang kanyang mataas na katayuan, ngunit tiniyak siya ng prinsesa, ipinaliwanag na ang kanyang pamilya ay nagdadala ng bloodline ng Great Dragon, tulad ng ginawa niya, at ang kanyang tungkulin ay paglangkuran siya sa lahat ng oras. Ipinaalam sa kanya ni Liam na may gustong ipakita sa kanya ang dragon, at agad siyang pumayag, at sinabing handa na siya. Dumating sila sa isang napakalaking tarangkahan at pumasok sa loob, at nakita nila ang isa pang napakalaking dragon na nagpapahinga doon. Pinagmasdan ni Liam ang nilalang at napansin na ito ay tila gawa sa metal. Biglang nagmulat ng mata ang dragon at nagpakawalan ng nakakabinging dagandong. Nagulat, humingi ng sagot ang kordero mula sa dragon sa loob niya, na nagpaliwanag na ito ang tagapag-alaga ng lupain, na ang pangalan nito ay nakasulat sa sinaunang script sa noo nito. Sinabi ni Raiden kay Liam na para makuha ang pagsunod ng tagapag-alaga, kailangan niyang burahin ang isa sa mga letters sa pangalan nito. Mabilis na natukoy ng prinsesa ang pangalawang titik, at ginamit ni Liam ang kanyang mahika upang agad itong burahin. Ang Guardian Dragon ay tumigil sa kanyang puot, yumuko kay Liam bilang pagsuko. Nilapitan ng prinsesa ang dragon at hinawakan ito, napansin na nanatili itong kalmado. Ipinaliwanag niya kay Liam na nakilala ng dragon ang bloodline ng dragon na dumadaloy sa loob niya. Pagkatapos, iniwan ni Liam ang prinsesa kasama ang Guardian Dragon, ngunit bigla niyang naalala ang kanilang naunang pag-uusap at napagtanto na hindi niya sinasadyang tinukoy muli siya bilang prinsesa, isang bagay na kanina ay nagpainis sa kanya. Mabilis na inayos ang sarili, sa halip ay tinawag niya itong Scarlet.
Ngumiti ito ng matamis sa kanya, tiniyak sa kanya na mananatili siya sa piling ng dragon para pangalagaan ito hanggang sa tuluyang gumaling ang mga sugat nito. Pagbalik sa bayan, naisip ni Liam kung gaano kakaiba para sa isang prinsesa na kusang paglangkuran siya. Ang dragon sa loob niya ay nagkomento na ito ay hindi kakaiba, kung isasaalang-alang ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na taglay ngayon ni Liam. Biglang namataan ni Liam ang usok na umuusbong mula sa direksyon ng ginagawang nayon, kaya walang pag-aalinlangan, gumamit siya ng teleportation spell para magmadaling pumunta sa pinangyarihan. Pagdating niya, nakita niyang wasak na ang nayon, at may dalawang diwata na lumapit sa kanya, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Ipinaliwanag ng isa na ang mga werewolves ay umatake, sinisira ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ilang sandali pa, nagpakita ang mga werewolves, umuungal habang nakaharap kay Liam. Humakbang pasulong ang kanilang pinuno, sumisigaw na ang lupain ay sagrado at walang karapatang manirahan doon ang mga diwata. Lumapit si Liam sa pinuno, mahina hong iminungkahi na pag-usapan nila ang mga bagay-bagay, ngunit hindi siya pinansin ng werewolf at sumalakay ng walang babala. Mabilis na hinarang ni Liam ang welga at naglaho, muling nagpakita sa likod ng werewolf at hinampad siya ng isang spell na ikinasugat niya. Sa halip na tapusin ang werewolf, gumamit si Liam ng healing spell, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang batang dragon na pinoprotektahan niya, na ikinagulat ng mga werewolf. Tinanong ni Liam ang pinuno kung may kaugnayan sila sa mga dragon, at ipinaliwanag na ang lupaing ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng dragon. Idinagdag niya na ang mga diwata ay nagsilbi sa mga dragon, at dahil dinala niya ang kanilang kapangyarihan, sila na ngayon ay nagsilbi rin sa kanya. Ang pinuno ng werewolf na napagtanto ang kanyang pagkakamali, ay ibinaba ang kanyang ulo sa panghihinayang. Pinapanatag siya ni Rina at iminungkahi na siya, at ang kanyang mga kasamahan ay bumuo ng isang kontrata upang pagsilbihan si Liam tulad ng ginawa ng mga diwata. Ngumiti si Liam at nagpakilalang si Liam Raiden. Kaya, tinanong ng pinuno ng werewolf kung magagawa ba ni Liam para sa kanila ang ginawa niya para sa mga diwata. Tumanggo si Liam, ipinaliwanag na dahil minsan na silang nagsilbi sa mga dragon, bibigyan niya sila ng parehong proteksyon. Pagkatapos ay ginawa ni Liam ang spell, na binago ang mga werewolves sa isang bagong anyo, at nagulat. Ang unang werewolf na nagbago pabalik ay isang kapansin-pansing magandang babae. Kinabukasan, namasyal si Liam sa bayan at pinagmasdan ang mga werewolf na tumutulong sa muling pagtatayo ng mga bahay. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Chris, ay sabik na tumakbo sa kanya, niyakap siya ng mahigpit at masigasig na ibinalita na sinusunod nila ang kanyang mga utos na ayusin ang pinsala. Pinaalalahanan siya ni Liam na sila ang naging sanhi ng pagkawasak noong una, kaya humingi ng paumanhin si Chris, ngunit tiniyak ni Liam na walang isyo dahil nagtatrabaho sila ngayon upang ayusin ito. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang isa sa mga nasirang gusali, at sinabi na sana ay magkaroon siya ng spell para hindi ito masira muli. Iminungkahi ng dragon sa loob niya na maaari siyang lumikha ng gayong spell. Nagulat si Liam at nagtanong kung paano ito gagawin. Kaya, ipinaliwanag ng dragon na kailangan niyang ilarawan ng detalyado ang proseso ng construction, at gamitin ang kanyang mahika ng naaayon. Isinasapuso ni Liam ang payo, at naisip ni Liam ang prosesong maingat na binalak sa kanyang isipan at ginawa ang spell upang subukan ito. Hiniling niya kay Chris na subukang basagin ang isang wooden beam. Sinuntok ni Chris ang wooden beam, naputol ito sa dalawa, ngunit sa kanyang pagkabigla, agad itong nanambalik sa orihinal nitong estado. Nagulat siya sa pagiging epektibo ng spell. Nang maglaon, nakipagsapalaran si Liam sa isang liblib na lugar upang magsanay ng mga bagong spell, na sumasalamin sa mga makabuluhang pagpapabuti na ginawa niya. Pagkatapos ay hinimok siya ng dragon na patuloy na paunlarin ang kanyang mga kakayahan, at iminungkahi na kapag itinatag niya ang isang mahusay na bansa, maaari siyang lumikha ng mga natatanging spell na naaayon sa mga pangangailangan nito. Sumang-ayon si Liam, nasasabik tungkol sa pag-asam ng paggawa ng mga spells mula sa simula at pagmaster ng kanilang paggamit. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Rina si Liam, at ipinaalam na may isang grupo ng mga tao ang naghahanap sa mga diwata. Mabilis na tinungo ni Liam ang kagubatan, kung saan may nakita siyang mga mandirigma na tumutudyos sa mga diwata. Humakbang siya at binalaan ang mga mandirigma na lisanin ang sagradong lupaing ito. Binaliwala nila ang kanyang babala at hiniling na umalis siya sa kanilang landas.
Bilang tugon, nagpakawala si Liam ng isang barrage ng nagninangas na missile na nagbabala sa kanila na ito na ang kanilang huling pagkakataon para umatras. Hindi napigilan, sinugod siya ng isa sa mga mandirigma sakay ng kabayo. Kaya, naglaho si Liam, muling nagpakita sa likuran ng nakasakay, at hinampens ng malakas na ang mandirigma ay naitapon mula sa kanyang kabayo. Pagkatapos ay ginawa niya ang parehong bagay sa kanilang lahat, at ang huling natitirang mandirigma ay nataman ng napakalakas na ang kanyang helmet ay lumipad habang siya ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay mahigpit na binalaan ni Liam ang grupo na huwag nang muling tumuntong sa sagradong lupaing ito. Pagbalik sa nayon, si Liam ay mainit na sinalubong ni Rina, na tumakbo palapit sa kanya, nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Tiniyak niya rito na maayos na ang lahat at naayos na ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Rina na ang mga diwata, na tumakas sa kanilang mga tahanan dahil sa mga gwardya, ay nangako na sa kanya ng kanilang katapatan. Nang marinig ito, binansagan ni Liam ang mga diwata, na binago ang bawat isa sa kanila bilang mga elf. Kinagabihan, tinipon ni Liam sina Scarlet Rina, at Chris sa kanyang tahanan para pag-usapan ang mga kamakailang pangyayari. Iniharap niya ang helmet na kinuha niya sa mga mandirigma at tinanong kung may nakakilala dito. Sinuri ni Scarlet ang artifact at ipinaliwanag na kabilang ito sa kalapit na lupain ng Beauty, isang karatig na rehiyon na malapit sa Promised Land. Binalaan niya si Liam na maraming kalapit na teritoryo ang nagnanais sa Promised Land, at ang helmet na ito ay malamang na ebidensya ng kanilang lumalaking interes. Napagtanto ni Liam ang pagkaapurahan ng pagbuo ng isang bansa upang matiyak ang kanilang lupain. Pinaalalahanan siya ni Scarlet na ang isang bansa ay nangangailangan ng tatlong pangunahing elemento upang magtagumpay: lupain, tao, at awtoridad. Tiniyak niya sa kanya na mayroon na silang lupain, at ang salita ng kanyang mga gawa ay natural na maaakit ang tapat na populasyon. Kinilala ito ni Liam ngunit itinuro ang pangangailangan para sa isang hukbo upang magtatag ng awtoridad, at ipagtanggol ang kanilang bagong bansa. Si Chris ay humakbang pasulong, nangako na siya at ang mga werewolf ang hahawak sa depensa, na hinimok siyang huwag mag-alala. Kinabukasan, dumating ang isang sugo mula sa lupain ng Beauty, na may dalang mensahe mula sa kanilang prinsipe. Iminungkahi ng prinsipe ang isang alyansa at kasal sa pagitan ni Liam at Prinsesa Scarlet. Inaalala ang mga naunang pahiwatig ng dragon tungkol sa koneksyon ni Scarlet sa mga dragon, naging kainahinala si Liam. Tinanong niya ang sugo kung nakilala na ba niya noon si Scarlet, at kinumpirma ng sugo na nakatagpo na niya ito ng maraming beses na ikinagulat ni Liam. Lumalim ang kanyang mga hinala, ngunit pinili niyang itago ang mga ito sa kanyang sarili sa ngayon, gamit ang isang telepatikong spell upang makipag-usap ng pribado kay Scarlet. Napagtanto ni Liam ang kanyang payo kung paano tumugon sa panukala. Si Scarlet ay may kumpiyansa na hinimok siya na tanggapin, na nagpapaliwanag na anuman ang tunay na intensyon ng prinsipe, ang alyansa ay magliligtas sa kanila ng mahalagang oras at magdadala ng makabuluhang estratehikong benepisyo. Pagkatapos ay bumaling si Liam sa sugo at tinanggap ang panukala, ngunit sa kondisyon na bibigyan siya ng 1 taon upang ihanda ang lupain upang maging karapat-dapat sa prinsesa. Sumang-ayon ang sugo at umalis. Habang pinapanood siya ni Liam na umalis, ang dragon sa loob niya ay nagkomento na ang alyansang ito ay mangangailangan ng makabuluhang pagsisikap at paghahanda, ngunit sa kabila nito, nadama ni Liam ang labis na pagmamalaki at kaligayahan sa kanyang pagsulong tungo sa pagtatatag ng bansang kanyang pinapangarap. Dumating si Liam sa kaharian, naghihintay sa kanyang duplicate na makipagkita sa kanya. Magkasama silang nawala, direktang nag-teleport sa tirahan ni Scarlet. Ipinaliwanag ni Liam na pinone niya ang kanyang duplicate kay Scarlet kanina, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ito bilang isang beacon upang madaling makarating sa kanyang tahanan. Pagdating doon, tinanggal niya ang duplicate at hinampens ito para mawala. Pagkatapos ay nilapitan ni Scarlet si Liam, tinanong kung siya ba ang tunay or isa na lamang na duplicate, ngunit tiniyak siya ni Liam na siya nga ang tunay at naglaan ng ilang sandali upang purihin ang kagandahan ng kanyang tirahan. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng interes sa paggalugad sa kaharian dahil ito ang kanyang unang pagbisita. Gayunpaman, ipinaalala ni Scarlet sa kanya ang kanyang katayuan bilang pinuno ng bansa, na nagbabala sa kanya laban sa pag-alagala ng walang ingat. Pagkatapos ay inanyayahan niya ito na sumama sa kanya para uminom ng tsaa, tinitiyak na ang kanyang pagbisita ay nagsimula ng may wastong mabuting pakikitungo.
Habang nasa loob ng tirahan, biglang naramdaman ni Liam ang presensya ng espiritu ng dragon sa lugar. Naiintriga, tinanong niya ang dragon sa loob niya kung konektado ba ito sa lugar na ito. Kinumpirma ng dragon na may nakatali dito sa paligid. Lalong na-curious, tinanong ni Liam si Scarlett tungkol sa koneksyon na ito. Inamin ni Scarlett ang pagkakaroon nito, at dinala siya sa isang dragon statue house sa loob ng estate. Ipinaliwanag niya na ang estatwa ay isang treasured artifact na ipinasa sa mga henerasyon sa kanyang pamilya. Sinabi ni Liam na naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na nagmumula rito. Pagkatapos ay inutusan siya ng dragon sa loob ni Liam na sumanib sa estatwa. Nabigla dito, nagcast si Liam ng spell sa artifact, na nag-trigger ng pagdagsa ng enerhiya na naging sanhi ng pagsanib nito sa katawan ni Scarlett. Si Scarlett na nalulula sa biglaang kapangyarihan, ay likas na nagpakawalan ng isang magic spell sa hangin bago bumagsak sa lupa, nakitang-kitang napagod. Hindi nagtagal ay muling lumabas ang estatwa mula sa kanyang katawan, ang enerhiya nito ay nabawasan, at inamin ni Scarlett na ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas sa proseso. Ang dragon sa loob ni Liam pagkatapos ay nagsiwalat na ang estatwa ay isa sa kanyang mga nilikha, na ginawa upang payagan ang mga tao na ma-access ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Liam si Scarlett kung ang pagsasanib ay nagbigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang lakas ng dragon. Kinumpirma ito ni Scarlett na binanggit na sa maikling pagsasanib, nakapagsagawa siya ng mga spells na katulad ng kay Liam kahit na ito ay nagdulot sa kanya ng pagod. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dragon na mayroong 3 uri ng mga estatwa kung saan ang ginto ang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang iba ay nawala sa mga nakaraang labanan. Matapang na ipinahayag ni Liam na gagawa sila ng mga bago, na sinasabing mas alam niya ang proseso kaysa sa iba. Pagkatapos ay tinanong niya si Scarlett para sa mga partikular na materyales na kinakailangan para makagawa ng bagong dragon statue. Gamit ang kanyang mga spells at alchemy skills, matagumpay na nakagawa si Liam ng isa pang estatwa at ibinigay ito kay Scarlett na inutusan siyang ibuhos ang kanyang dugo dito. Nang gawin niya, ang estatwa ay sumanib sa kanya at sa dragon, na nagbigay kay Scarlett ng access sa mga kapangyarihan nito. At sa pagkakataong ito, nagpatawag siya ng isang sagradong palason na tumama ng napakalakas ngunit hindi siya nasaktan. Siya ay namangha sa proteksyon na kalasag na inihambing ito sa isang buhay na nilalang. Sinundan ito ni Liam ng pagcast ng spell sa estatwa, at pinangalanan itong Aris, patron ng labanan. Sinubukan muli ni Scarlett ang kanyang mga bagong kakayahan, na nagpatawag ng isang sagradong sibat na walang kahirap-hirap na pumutol sa mga puno. Namangha siya sa pambihirang lakas na taglay niya ngayon. Pagkatapos ay ipinahayag ng dragon kay Liam na ang katulad na kapangyarihan ay ipinagkaloob sa isa pang tagasunod noong nakaraan. Tinanong ni Liam kung ang itim na dragon ang tinutukoy niya, at kinumpirma ito ng dragon. Naintriga, tinanong ni Liam kung maaari niyang subukan ang proseso, at hinimok siya ng dragon na magpatuloy. Lumapit si Liam sa itim na Raiden, isang napakalaki, kahanga-hangang dragon na malayang gumagalaw. Kasunod ng parehong proseso, binuhusan niya ng dugo ang Raiden at ginamit ang merging spell. Ang enerhiya ng dragon ay sumanib kay Liam, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Pagkatapos ay nagpakawalo siya ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake bago humiwalay sa kanya ang mga dragon, na iniwan si Liam na bumagsak sa lupa, lubos na napagod. Mabilis na sumugod si Scarlett sa kanyang tabi, at tiniyak ni Liam na ayos lang siya, kahit na inamin niyang nawalan siya ng lakas. Pagkatapos ay ipinaalam ng dragon kay Liam na siya lamang ang ikatlong tao sa kasaysayan na nakaligtas sa proseso. Gulat na gulat sa revelasyon, inamin ni Liam na hindi niya alam kung gaano ito kadelikado. Ang dragon, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na ikabisado ang proseso, na nagpapahiwatig na sa gayong kapangyarihan sa kanyang arsenal, ang buong mundo ay maaaring maging kanya balang araw.